O eto, nakakagulat na balita mga kababayan. Siguradong negatibong komento na naman ang matatanggap ni The Junior nito mula sa ating mga kababayan kapag nalaman po nila ang tungkol sa balitang ito na ihahatid ko po sa inyo. Kung noong mga nakaraang buwan, mga kababayan, paisa-isa lamang po na mga empleyado ng gobyerno ang nagsisipag-resign, kasama na ho dyan ang mga na-appoint ni The Junior sa hindi natin malamang kadahilanan. Yung iba nagdadahilan lamang keso daw may sakit. Ayan, yun po ang pinakamadaling dahilan nila para wag nang usisain ng tao, no? Kung ano talaga ang tunay na dahilan. Ngayon, mga kababayan, 400 po na inhinyero ang sabay-sabay na nagsipag-resign. Nagkaroon po ng mass resignation sa Administrasyong Marcos, mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali. Ngayon lamang yata ito nangyari, na ganito karami ho, mga kababayan. Siguradong meron pang susunod na magsisipaglayasan sa Administrasyong Marcos, mga kababayan. O eto, basahin ko nang malaman po natin ang kadahilanan bakit sila sabay-sabay na nilayasan si Bangag. Eto na. DOTR faces administrative challenges as 400 engineers resign, mga kababayan. In a DZRH interview on Wednesday, newly appointed Department of Transportation DOTR Secretary Vince Dizon confirmed that around 400 engineers have resigned from the agency in the past 6 to 8 months, mga kababayan. Iniiwan siya ng mga magagaling na inhinyero. Baka merong hindi nagustuhan na mga pamamalakad o ginagawa itong Administrasyong Marcos, mga kababayan. O tuloy ko, the mass resignation, he said, was primarily due to administrative challenges including salary delays di umano, mga kababayan. Abay, sino ba naman gaganahan na ikaw matinong naghahanap buhay, nagtatrabaho, kapalit ng matinong sweldo, pero nadidelay pala ang sweldo, mga kababayan. Pati ba naman sweldo ng mga inhinyero? Bilang na nga lang ang mga inhinyerong nagtsatsaga na magtrabaho sa gobyerno dahil karamihan nangingibang bansa na, anak ka ng patola talaga, dinidelay pa ninyo ang sweldo. Ano na mangyayari sa atin ito? O tuloy ko, engineers are highly sought because their skill are in demand. So, naturally, they receive offers from the private sector with better salaries and they can no longer endure the occasional delays. The 50-year-old transportation chief said. So, minabuti na lang nila, mga kababayan, na tanggapin di umano itong offer. Offer lang po ang sinabi dito. Baka nag-apply naman talaga ito pa ibang bansa. Kesa naman sa magtyaga, magtrabaho, habang nasa gobyerno sila, pero delay naman ang sweldo. Baka nga, hindi pa natin masabi, baka kulang-kulang pa nito ang benepisyo nito mga inhinyero. Dizon expressed concern over the situation and said he is actively encouraging remaining DOTR employees to continue their public service. Ayan. Diyan lang kayo Huwag kayong mag-resign.
tuloy-tuloy lang natin yung ating pagtatrabaho sa DOTR. Eh baka sumunod dyan. Ha? Kung ganyan ng ganyan, eh lagi nadidili ang sweldo. We are assuring them that there won't be any problems anymore like salary delays, he added. Sana. Sana. Wag na ninyong bigyan pa ng problema itong mga natitira pa na mga trabahante ninyo nang sa ganun hindi kayo layasan. Paano kung sumunod yung iba dyan? Di mag-hire sila ng sangkaterbong mga inhinyero na baguhan, na mga hindi kayang gawin ang mga nagawa noong mga nagsipag-resign. Anong mangyayari sa mga proyekto? Tibag, mga kababayan. O ito pa, the interview also touched on report that contractual employees have not received their salary for 2 months. Kita nyo na. Pati yung mga contractual, mga kababayan, 2 buwan na pong hindi nabibigyan ng sweldo. Grabe ka naman, Yor. Asikasuhin mo namang mga tao na yan. Abay, may pamilya yan. May pinag-aaral na mga anak sa kolehiyo. Araw-araw kumakain, nagbabayad ng mga bill. Tapos i-delay mo. Nasaan ba yung pera ng gobyerno, mga kababayan? Bakit naganda delay ang sweldo nitong mga ito? Kawawa naman. Hindi ba meron ng allocation budget yan para sa ipangsisweldo sa mga empleyado ng gobyerno? Nasaan? Baka ginamit, dinala sa akap. Tuloy ko. While Dizon did not confirm the exact number, he acknowledged that delays have occurred. So wala sang saktong bilang kung gaano itong mga contractual na hindi pa nasiswelduhan ng 2 buwan. Diyos ko po, Ginoo ko. This issue have been raised during briefing. Our new team needs to come in so that we can really speed things up, like getting paid immediately, because that's the most important thing for me. Sabi po ito ni DOTR, sino to, si Dizon. Our people are our priority because I cannot run this project alone. Tama! Pasweldohin ng maayos ang mga tao ninyo. Anong ginagawa mo? Ayusin mo ang sweldo ng mga tao nyo. Nang hindi kayo layasan. Importante yan When asked about alleged midnight appointments by some remaining officials, Dizon did not provide a direct confirmation. Yan, hanggang dyan na lang po, mga kababayan, at medyo mahaba-haba pa po ito. Importante, nalaman ho natin kung ano po ang kadahilanan. Bakit lumayas po itong 400 na mga inhinyero? Kapag ka nga naman talaga hindi mapabuti ang pagtrato mo sa mga empleyado, ilalayasan ka talaga niyan. Di hamak nga na mas maliit yung kanilang kinikita kaysa sa mga inyenherong nasa ibang bansa, dinidelay nyo pa. Maawa naman kayo. Maawa naman kayo. Nangyari ito, mga kababayan, sa administrasyong Marcos lamang. Pero sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, matiwasay ang lahat. Walang naaargabyado, lahat maganda ang benepisyo, hindi delay ang sweldo. Pero kay Marcos, bahala kayo dyan. Magtrabaho kayo, hindi, lumayas kayo. Baka ganun yung nila, yung kanilang, alam nyo na, yung kanilang gawain, mga kababayan, baka lang. Di ba? O ano masasabi nyo tungkol ho dito? Aani kaya ng negatibong komento
si Da Junior mula sa ating mga kababayan? Paki-comment po. Isusunod ko po itong isa, mga kababayan. Itong si Liza Marcos na tila katawa-tawa siya ngayon sa social media. Na napansin po ng ating mga kababayan na bakit ang umbok ng mukha niya gano'n. Ang taba ng mukha niya. Hindi ko alam kung nagpa-botox ba itong aling ito. At higit sa lahat, meron pong black eye, mga kababayan. Panoorin po natin ang video. O eto na, simulan ko na. Thank God for that. Look at this. This is beautiful. The First Lady. First Lady Lisa Araneta Marcos. O di ba, maga yung mukha niya, mga kababayan. Hindi naman ganyan dati yung mukha niya Medyo, medyo mataba lang ng kaunti. Pero ngayon sobra. Parang namamaga na siya, mga kababayan. Tuloy, sabi ng ating mga kababayan na sa social media, baka namanas na daw ito. Namanas. Delikado ang manas. Kapag humupa ang manas, siguradong ang susunod niyan, agnas. Mga kababayan, napansin nyo ba yung parang black eye sa mukha niya? Tsaka nakaganto yung mata niya. Yung isang mata niya, hindi niya masyadong maibuka. Dahil siguro sa maga at medyo kita yung medyo kulay talong dito sa bandang eye bags niya. O hindi kaya nagkajumbagan itong mag-asawa, mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.